Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon sa ating pagpapatuloy sa usapin patungkol sa Ramadan, dinala ko mismo itong At-Tafsir Al-Muyassar. Mashallah, pinaghalo ito ng mga tafsir ng mga mufassirin. Kasama si Ibn Kathir, si Tabari, Al-Qurtubi, Aysar Tafasir, wa Sufyan Bayan, marami, mashallah, Tafsir Sa'di. So, very simple lang na maikli, pero nandoon yung mga highlights na dapat nating malaman. Nung nakaraang linggo, nagsimula tayo sa usapin sa tungkol sa Ramadan na ang sinabi ng Allah ay kutiba. Sino makakaalala sa inyo? Ano pa yung sinabi ng Allah sa kutiba? Sinabi ko yung kutiba. Ano ibig sabihin ng kutiba? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Fama ma'na kutiba? Furida. Very good. Furida wa amara. Di ba? Ipinag-utos. Tungayanin natin ito mga kapatid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya sa Quran, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ang sinabi dito ni Ibn Abbas at saka si ibang mga sahaba, pag sinabi ng Allah na Ya ayyuhalladhina amanu, isipin nyo na mayroong gustong ipabatid ang Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamahalaga na pag-uutos o di kaya pagbabawan. Ang tafsir nila dito, Laqad faradallahu as-siyamu alaykum ya ibadallah al-mu'minin. Ipinag-utos ng Allah ang pag-aayuno hindi sa lahat ng tao. Sino pinag-utusan? Ang mga mu'min, ang mga mananampalataya. Bakit kaya? Kasi walang silbi ang mga hindi Muslim na mag-ayuno. Wala silang gatipala, wala silang matatamo. Ang pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno ay yaong sila na may pananampalataya sa Kanya. Dahil sila, matatamo nila ang gantimpala ng Allah sa araw ng paghukom. Kung ako ngayon ay Kristiyano, Hudyo, na mag-ayuno ako, wala akong mapapala. Maari siguro may papala ako na mabinefit sa pag-aayuno, sa sarili ko lang yun. At dito sa pangmundo. Pero yung pag-aasam ng gantimpala sa araw ng paghukom, sifr, mafi faida. Tignan nyo mga kapatid. Kama farada alal umami as-sabikah la'allakum tuslihuna bihi ila taqwa. Ipinag-utos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno sa mga nauna na katulad dahil ang pag-aayuno na ito ay mayroon nitong ugnayan na para tayo ay matamo natin ang tunay na taglay na pagkatakot sa Allah. Ang punto rito mga kapatid, kung nag-aayuno tayo na hindi natin nabago ang sarili natin na matakot sa Allah, kailangan natin baguhin at kailangan natin ikoreksyon ang sarili natin. Kasi kung baga sa kwan na nasaan yung layunin ng pag-aayuno kung hindi ka niya napabago. Kumbaga sa cellphone, nandyan na yung cellphone mo, 30% lang yung battery. Pag yung Ramadan, kailangan maka-full charge ka o 90%. So dumating ang Ramadan, nandito tayo ngayon, na kung hindi nadagdagan o hindi kanya nabago sa araw at gabi na gawain mo, sa pananampalataya mo sa Allah, kung hindi ka nagkaroon ng mga pagdarasal ng mga tarawih, pagbabasa ng Quran, pag-aaral ng mga ganitong pagtitipon, anong faida na dumating sa atin ang Ramadan na hindi na tayo napabago at hindi tayo naging matakot inshallah. Isipin nyo ang Ramadan mga kapatid, bibabaguhin talaga tayo sa oras ng pagkain, pag-inom, sa trabaho, sa daily routine natin. So ano pa kaya, di ba? Sa pag hindi mo mabago ang una sa patungkol sa sarili mo. Hada siyam yatimu fi ayami ma'dudat. Yatimu fi ish? في أيام معدودات في شهر رمضان فمن كان به مريضا أو مسافرا فله أن يفطر أيام مريضه أو سفره
ثم يصوم تلك الأيام التي أفطرها في وقت آخر بعد رمضان. May masala dito na dapat nating malaman. Sinabi ng Allah, ayyama ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ayyama ma'dudat, nakuha natin nung nakarang linggo, na may espesifiko ang araw ng pag-aayuno. Hindi ka pwede mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na nasa buwan ka ng Shawwal o di kaya sa Sha'ban. Ganon din ang pag-aayuno, mga kapatid. Ang mga pagpapaliwanag dito ng mga pantas ay as-sawmu ay fi shaksin maksusatin, fi waqtin maksusatin, wa fi amakin maksusatin. Pag-iwas ang pag-aayuno, kung sino nag-aayuno, ay ito ay inuobligado sa isang tao na espesipiko. Bakit espesipiko? Kailangan Muslim. Bakit espesipiko? Kailangan nasa tamang edad. Sila yung mga obligado. Bakit espesipiko? Kasi kailangan may oras, sa itinakdang oras. Bakit sa may lugar? Kasi maari hindi ako taga doon, ako ay isang musafir, hindi ako obligado na mag-ayuno. Di ba? So, subhanallah, napakagaan ng ating relihiyong Islam. Alamin ninyo, minsan may tao na sinasabi niya na ayaw ko mag-Muslim. Pati na rin sa mga Muslim minsan. Grabe sa atin. Muslim na, bro, alika magdasal. Once na magtawba ako sa Allah pag naging haji na ako. Bakit? Kasi ngayon, dami-daming dapat gawin, baguhin. May pagdarasal 5 beses, may pag-aayuno, may pag-hajj. Pag nag-hajj ka pa, lahat, specific yung lahat ng mga gagawin mo. Ang dami ang mga pag-uutos sa Islam. So, kumbaga, hindi pa ako ready ngayon. Saka na pag may edad na ako, magtigulang o hindi pa ako mamamatay, saka ako magbabago. At ganun din ang ibang mga Kristiyano na hindi naniniwala sa Islam na ayaw nila dahil marami daw pag-uutos ang Islam. Batid nyo ba, ikaw na nagsasabi ng ganyan? Itong 5 beses na sinasabi mo na marami kang pagdarasal na 5 beses sa isang araw, ang mga totoong Muslim na mananampalataya at mapagmahal sa Allah, hindi lang 5 beses sila nagdarasal. Mayroon pang sunanun rawatib. Bakit? Kalugod-lugod na gusto nila dagdagan. Bakit tayo nagsusunna? Di ba? O, sinasabi mo pag-aayuno, pahirapan tayo ng isang buwan. Ang dami kayo nag-aayuno sa atin na hindi pa Ramadan. Mga suna sa Ayamul Bid, 3 days in every 3 months. Tapos mayroon din sa Thursday at saka Monday. Ang Muslim, ang mga pag-uutos ng Allah sa kanya ay magaan niya na iginaganap ito sa buhay niya. At gustong-gusto niya ito at hindi siya napipilitan. Kaya mag-ingat ang sino man sa inyo, ako o kahit sino sa atin, na nagdarasal tayo na napipilitan lang tayo magdarasal dahil mismo si Allah ang nagsabi, وَيُسَلُّونَ وَهُمْ كُسَالَى. Sino? Ang mga munafik, ang mga mapagkunwari, ang doblikara, ang mga plastic, tupperware, ang puso na hindi totoo na Muslim. Pakitang tao. Pag sila ay nagdarasal, napipilitan lamang sila. Bro, kung ako, ikaw na napipilitan lang magdarasal, wallahi, kailangan mo baguhin sarili mo. Baka sabi mo, ya Allah, baka munafik ako. Kasi ikaw mismo ang nagsabi na pag sila ay nagdarasal, itinataguyod ang pagdarasal, sila ay munafik. Ang masala dito sa marid, tignan niyo ang sabi ng Allah. Yung marid, sabi ng Allah dito, yung sino yung may mga sakit at kung sino yung sila ay naglalakbay, pwede nilang hindi sila mag-ayuno. Rukhsatun minallah. Bro, ibig sabihin, padali sa Allah. Mali ang sinasabi nyo na pahirap at marami tayong ginagawa sa Islam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, maski pag-uutos yan, pag hindi mo kaya, wag mo gawin. Anong dalil? Ha? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi ba? Sabi mismo ng Allah sa Quran, sa Suratul Baqarah, hindi pinipilit ng Allah ang sino man sa hindi niya kaya gampanan ang isang gawain. Obligado sa atin na mag-ayuno, pero ang isang may sakit hindi pwede. Ngayon, sino yung may mga sakit na pwedeng mag-ayuno at sino talaga yung hindi pwedeng mag-ayuno? Ang may sakit na hindi talaga pwedeng mag-ayuno ay siya yung maridun tawil. Matagal ng panahon na bedridden na siya, na hindi na siya makagalaw at parang wala ng chance na siya ay gumaling pa.
At huwag gawin mo na ngayong gabi, inubo ka, bukas meron kang lagnat, ay hindi ako mag-ayuno kasi basta daw may sakit na hindi tayo mag-ayuno. No. Pinapadali mo ang sarili mo. Very simple lang yun, bro. Taaban ka lang. Hindi ka lang nakainom ng tubig, sasabihin mong marid na ako. Hindi yun. Kasi ang sabi dito ng mga pantas, kung ano yung sakit na ito ay magiging mas masidhi at pahirap sa iyo, doon lamang na pwede kang mag-break. Pero yung mga simpleng sakit lang na hindi ka mapapahamak at hindi mapapahamak yung buhay mo at yung kalusugan mo, tuloy ka pa rin mag-ayuno. Wa in tasumu khairul lakum. Kung mag-ayuno kayo, ang siyang pinakamabuti sa inyo. So yun ang dapat nating maunawaan doon sa may sakit. Hindi lagi dahil may sakit ka, pwede ka nang mag-break. Kung sino yung talagang hindi na niya kayang gumaling at kung sino yung talagang hindi na niya kayang mag-ayuno. Lalo na kung ito ay makakapahamak sa kanyang kalusugan. Ang musafir, subhanallah, lahat tayo naging musafir, di ba? May nag-break ba sa inyo ng fast? Oh, mashallah, very good. Kung ako siguro sa oras na yun, na ako ay nag-umra tayo, at naramdaman ko na hilo ako, at gutom na ako, at gusto ko nang uminom, wallahi, gagawin ko, ibabreak ko ang fast ko. Bakit? Kasi una, hindi ko kasalanan. Pangalawa, inappreciate ko ang gusto ng Allah na ibinigay niya sa atin na pwede natin i-break ang fast. May ibang pantas, sa Ibn Hizam, sinabi niya, wajib na i-break mo ang fast mo pag ikaw ay musafir. Allahu Akbar, nakakamanga. Sabi niya, bakit? Kasi mismo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Ayamang ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun. Bakit yun? Bakit sinabi ng Allah na huwag kayong mag-ayuno? O di kaya ang sinabi niya dito, ipaliban ninyo, na gawin ninyo na mag-ayuno sa ibang mga oras. Dito niya sinabi, yun ang dalil niya. Pero ang karamihan sa mga pantas, sabi nila, hindi ganun yun. Kung sino yung musafir na naglalakbay, na nahihirapan siya sa paglalakbay. Pahirap sa buhay niya na naglalakbay siya na nag-aayuno, doon sino pa lang siya pwede niyang i-break. Hindi katulad ng mga iba, na walyaudu billah, harilaan wallah susab ada mga Muslim, mga marana, wadindray bira marawi to kagayan diuro, 90 kilometers. Na ustad, ke pakaya ko ka 18 kilometers, na paginom siya ka kapi. Walay bro, ari-gari, dia kan terkait ini ditero nga matan ka, tumanga makain ka para malaman ninyo. Oo, pwede kang i-break ng fast, pero parang dinadali mo dahil binibigyan ka ng araw, parang niloloko mo ang Allah. Kung sino yung nahihirapan. Pasalamat ka na sa ano ka ng buwan ng Ramadan. Isa sa mga pantas, si Ibn al-Qayyim al-Jawzi, isa sa mga pantas, sinabi niya, wallahi, ma yatamannahul amwat an yakuna hayyan liyasuma fi Ramadan. Ang mga nangamatay na nailibing ngayon, kung makakapagsalita lang sila at hihingi sa Allah na mabuhay muli na makapag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Tapos ikaw ito ginagawa mong binubiro mo na pwede ako mag-inom ng kape. Astaghfirullahaladzim. Dahil, bro, wag natin gawin ang mga Hudyo. Niloloko nila ang Allah. Nalinlang nila at naloko nila ang sarili nila. Sa kapanahunan ni Propeta Dawud a.s. pinag-utusan ang mga ahlus sabt na sila sa araw ng Sabado huwag kayong mangisda. Yun ang pag-uutos ng Allah sa kapanahunan nila. O sabi ng mga taong yun, o sige, pinagbawal sa atin pala ng Allah na huwag mangisda sa Sabado. Ayaw saba, ayaw mo magsulti. Kay kuan, sa gabi ng Friday, na dilita mangisda sa Sabado, yung lambat natin, ilagay natin dun sa dagat. Sabado, lalabas tayo sa mga tao, hindi man kami nag-ayakwan, kay bawal. Pero sa kinabukasan ng isang araw ng Sunday, Linggo, yung lambat nila na inilagay nila sa Sabado, kinuha nila. Kinain nila ang mga isda, ibinenta nila ang isda, ang parusa ng Allah sa kanila, kuno kiradatan khasiin, maging unggoy kayo, lahat naging unggoy ang mga tao.
parusa ng Allah sa oras na yun, ipinapakita na diretso. Ano? Niloko nila ang Allah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Wallahi mga kapatid, sabi, musafir, wahada min rahmatillah wa taysirihi ala ibadihi. At ito ay pagiging magaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo sa pagsagawa at paggawa ng mga pag-uutos niya, lalo na sa Ramadan. Dito sinabi, وَمَنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ بِمَشَقَّةٍ فَإِنَّهُ مُخَيِّرٌ بَيْنَ الصِّيَامِ. Yung tao na totoong nahihirapan siya sa pag-aayuno, na kaya naman niyang ikakayanin niya, na pwedeng hindi niya i-break, nasa sa kanya ang kapasyahan, Abdurrahman. Kung gusto mo mag-ayuno, mag-ayuno. Kung hindi kang gusto mag-ayuno dahil talagang hindi mo kaya na, i-break mo. Pero babayaran mo lang siya sa pagkatapos ng Ramadan. Waman sama wa tarakal it'am falidhalika afdal lahu. Subhanallah. Waman sama, at kung sino ang nag-ayuno, katulad natin, nag-ayuno tayo, di ba? Bakit hindi tayo mag-ayuno? Una-una, musafir ka. Una-una, nasa Ramadan ka. Una-una, wala tayo sa kalingkingan na hirap na pinagdaanan ni Propeta Muhammad at kanyang mga kasamahan, na sila ay naglakbay sa pag-uumra na nakasakay sila ng kamelyo, kabayo. Walang aircon. Walang gaanong pagkain. Sa atin, paglabas mo pa lang doon, pinag-aagawan ka na, ibibigay sa iyo yung pagkain. Allahu Akbar. Ang daming mga tubig. Maski wala kang pera, magstay ka lang dyan sa Magka. Wala kang anta mafifulus, anta miski, tumira ka dyan sa Magka. Wala'y mabubuhay ka dyan ng buong Ramadan. Ang daming pagkain na ibinibigay. Biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung sino yung kakayanan niya na mag-ayuno siya. Dahil ito ang pinakamabuti sa kanya. Sabi ng Allah, Shahru Ramadan alladhi akhtasallahu binuzulil Qur'an. Alladhi ja'alahu Allahu hidayatan wa diya'un wa furqanan bainal haq wa batil wa bainal halal wal haram. Ang buwan ng Ramadan na kung saan ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Nakuha natin ng isang linggo, ang Quran ay ipadala yan sa Baitul Izzah, buong buo yan. Yun ang una na pag-ano ng Quran. Pangalawa, within 23 years, ay piecemeal, gradual na ibabahagi o bumababa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Ramadan na ipadala dito ang Quran. Bakit kaya? May idea kayo? Nasaan yung iniinom ko na kape? Okay na, jazakallahu khairan. Ano yung tanong ko? Tanong ko. Sige, ikaw Ayman. Ano yung tanong ko Ayman? Bismillah. Tanong niyo, bakit buwan ng Ramadan binabayan Quran? Very good. Bakit nga ba sa Ramadan? Limadha anzalallahu al-Quran fi syahr Ramadan? Sige, Ali, mashallah, very good. Kasi ang nakunang mga kasulatan ay binabatin sa buwan ng Ramadan. Correct, very good. Kasi, una, ang rason, siya ang Panginoon. Siya ang may kapangyarihan. Hindi mo pwede tanungin. Hindi mo siya pwedeng tanungin. May kapangyarihan niya. Siya ang Panginoon eh. Question mo yan, hindi dapat sa'yo. Hindi bagay sa'yo. Pinili ng Allah, hikmah ng Allah. Kagustuhan niya. Wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Siya ang lumilikha at siya ang pumipili sa ano ang gugustuhin niya. Di ba? So, kagustuhan ng Allah sa buwan ng Ramadan. At bakit? Para tayo ay makapagbalik loob sa Allah, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan na ito na maraming biyaya na idinudulot niya, na ibibigay niya sa sangkatauhan. Okay. Dito. Ano yun? Nabanggit din sa Quran na pinahintulutan yung dalawang hindi pwedeng i-break yung kanyang fasting. Tanong ko lang po sa mga trabahador, halimbawa ng construction worker na mainit yung gawain nila, ito ba ay
pwede rin ba sa gawin na Oh, okay. Gets ko. Ano ang masala? Ano ang patungkol sa mga tao na sila ay nagtatrabaho na mainit yung araw masyado, tapos nagdadala sila ng mga semento, ng mga pahirap, ang dali nilang mapagod, nakakapagod, mga labor, or whatever. Ano ang masala o patungkol sa usapin sa isang Muslim na nag-aayuno, na nahihirapan siya sa pag-aayuno dahil sa trabaho? Wala sa sino man sa mga pantas na mayroon na nagsabi na pwede nilang i-break ang fast. Bakit, bro? Kasi una, wala dito mismo. Kasi kung mayroon yun, pwedeng sabihin ng Allah. Walang pwedeng iwanan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran. Pwede baka sabihin mo, ay nakalimutan ni Propeta Muhammad, nakalimutan ng Allah, astaghfirullah, pagiging kufr yun. Perpekto ang ating tagapaglikha. Hindi niya nabanggit dito na kung sino yung mga nahihirapan sa kanilang mga trabaho ay pwede silang i-break ang kanilang fast. maliban lang Ustad sa hindi na talaga kaya? Ha? Of course. Diyan tayo papasok. Kasi pag ginawa natin na nahihirapan ako sa trabaho, ang hirap ng araw, akala na natin pwede. No. Kung sa oras na yun, na may sakit ka, na nahulog ka, ano bang nangyari sa'yo? Yung miyakulapsa? Nahilo ka at talagang hindi mo na makakayanan yun. Ang Islam, kung ano yung pahirap at pag-uutos, hindi gusto ng Allah na pahirapan tayo. Pwede mong i-break. 3 days, 4 days, kung magpagaling ka uli. At sasabihin mo sa boss mo, boss, kaya ako na collapse kay gahi ning trabaho ni siya na imong gibuo. Giyatag sa ako. Oh, ang sasabihin ng boss mo, sige lang, babawasan natin yung oras. Ang mga Muslim ngayon nagtatrabaho 6 hours lang in a day. Hindi ba? Sa opisina, lahat tayo, 6 hours lang. Takfif, pati ang Saudi Arabia, alam nila na ito ay dapat lang. Yung mga nagtatrabaho dyan sa may araw at pabigat, hindi sila pinapatrabaho ng matagal. So yun ang punto doon, bro. Importante kung talagang alam mo makakapahamak sa'yo, mahirap sa'yo gawin ang isang bagay na ito na ritual, na alam mo na totoo ka, na talagang pahirap sa'yo at hindi mo kakayanin, pwede mong i-break. Pero wag natin maging dalil na pwede lang i-break ng padalian. May tanong sa live na dito sa live mo na kung pwede daw ba hindi mag-ayuno ang buntis? Okay, katulad ng mga buntis. Ang mga buntis, depende sa kanila. May mga buntis na mga kababaihan na maselang ang kanilang pagdadalagang tao. Na hindi nila kaya. Dahil pwedeng makapahamak sa kalusugan ng kanilang anak at kalusugan niya. At kung ang advice ng doktor ay huwag kang mag-ayuno, follow the doktor. Yes, follow the doktor. Yan ang sinabi ng mga pantas. Bakit? Dahil mapapahamak ang bata at ikaw. At pwede mo naman ito gawin sa ibang mga panahon at bayaran mo siya. At ang dapat din natin maintindihan dyan, yung iba sabi nila, pwede naman akong buntis na hindi ko kakayanan, magpapakain ako ng itamu miskin. Hindi yun kasama. Ang magpapakain ng fidya na miskin ay yung talagang hindi niya kaya mag-ayuno at matindi yung sakit niya. Pero ikaw na babae na buntis o di kaya ikaw na babae na nagkaregla, babayaran mo yung mga araw na nalipas na hindi mo nagawa. At may mga kababaihan na buntis, bro, hindi pahirap sa kanila. At naaalala ko, alhamdulillah, ang misis ko, lagi pag Ramadan, buntis yan, hindi siya nakaka-break. So case to case. May mga babae na kaya niya. Sabi ko, kaya mo? Tingnan siya, kaya ko, alhamdulillah, okay. Anong sabi ng doktor? Sabi ng doktor, okay pa naman, hindi ka nahilo. Sabi niya, kaya. At mayroon man naman talaga na, aywan ko kung nag-aarte-arte lang ang mga ibang mga babae, na sabi niya na hindi ako pwede ka, may ulcer. Bro, may mga tao na may mga ulcer, wallahi gumagaling sila sa Ramadan. That's true. Gamot ang Ramadan, mga kapatid. Gamot ang anumang mga pag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Baynil haq wal batil. Ang Quran, al-Furqan, baynal haq wal batil. Ang Quran, nagsasabi sa atin, ito ang panuntunan, ito ang sistema ng mga
kung ano ang pinag-uutos na mabuti at anong ipinagbabawal. Wa tariqatun ila sa'adatin fid dunya wal akhirah. At ang Quran, ang sinumang tao na mamuhay ng Quran, hada huwa tariqatun ila sa'adatin najah fid dunya wal akhirah. Ito ang daan para magtagumpay at tunay na maging masaya na makakamit mo ang tunay na kaligtasan. Dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Dahil sa Quran. وهذا يقول الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم إذا سألك المؤمن عني فقل لهم إني قريب. Kasi dito sa aya na ito, dito sa pagkatapos ng aya, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dumating kasi ang isang tao. Nazalat hadihi fi Qais ibn As-Sa'ib. Si Qais ibn As-Sa'ib, isang tao na kung siya la yutiquna som fa-aftaraw wa siyamuhu miskinan min kulli yawm. Hindi niya nakakayanan ang kanyang pag-aayuno dahil talagang matindi, matanda na at pahirap na sa kanya. Doon siya, dito bumaba ang aya na ito na pwede siyang gawin. Tapos nagtanong din ang isa sa mga sahaba o isa sa kapanahunan ni Propeta Muhammad, nasaan ang Allah? Pag humiling kami sa Allah, saan kami pupuntang lugar na para marinig niya kami? O saan dapat, nasaan ang Allah? Yun, bumaba ang aya na ito. Wa idha sa'alaka ibadi anni ya Muhammad, ang aking mga alipin, pag sila'y nagtanong sa iyo kung nasaan ako, sabihin mo sa kanila, ako ay malapit sa kanila. At huwag mong gawin na katulad ng mga taong nangaligaw na mga kamusliman na ibang mga ferka na nagsasabi ngayon ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga asyaira na sinasabi nila, nandyan sa iyo ngayon si Allah. Sa katabi mo, kung kahit saan ka pumunta dyan, nandyan sa iyo. A'udhu billah, laysa hadal mafhum fi hadil ayah. Hindi dahil ang sinabi ng Allah, inni qarib, ay ibig sabihin nun ay nandyan siya sa iyo. Ang kaalaman ng Allah ay nandyan sa iyo. Ang kaalaman niya, ang batid niya, pero hindi kung ano yung that niya na nandoon siya sa iyo. Inni qarib, sabi ng Allah, malapit ako sa kanila. Hindi nangangahulugan ng Allah ay mawjud fi kulli makan. Allah azza wa jalla huwa fi makani fi sama. Nandoon siya sa langit, nandoon siya sa ars niya. Pero batid niya, alam niya, nakikita niya ang lahat ng anumang mga nangyayari sa kanyang mga alipin. At walang pwedeng itago sa kanya. So, subhanallah, ito yung patungkol sa aya na tayo, pag umiling sa Allah, kahit saan lugar, umiling ka. Lalo na sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, dahil katanggap-tanggap ang lahat ng ating mga mabubuting gawain. Fa inni qarib lianni a'lamu kulla shay'an hum, dahil ako, sabi ng Allah, alam ko ang lahat ng patungkol sa kanila. Uhibbu du'a ad-da'i, at gusto ko at mahal ko ang humihiling. Ang mga taong humihiling sa akin. Allahu Akbar. Yung lagi kang humihiling sa Allah, isipin mo, mahal ka ng Allah na humihiling ka sa Kanya. At hindi mahal ng Allah ang mga taong humihiling sa ibang kapwat niyang tao. Yung ang mga tarang niya, yung mga taong naghihingi sa mga katulad nilang tao, sa araw ng paghukom, walang mukha ang labas ng kanilang mga mukha. Humiling ka sa Allah. Ang Panginoon nagpapatustos, nagsusubaybay at nagbibigay ng lahat, ng lakas, ng sweldo, ng pera, lahat ng kayamanan. Ba't kahiling sa katulad mo na miskin? Minsan din yan na miskin, walang pera, pusoy, may bulsam, butas naman. Diretso ka bro sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tunay na magbibigay. Di ba? May isang kasabihan ng mga Arabo, subhanallah, napakaganda. Wallahi mga kapatid, ito yung tunay na pagtawakol natin sa Allah. La tas'alanna ibna Adam hajatan, was'alilladhi abwabahu la tuhjab. Wa idha sa'alta ibna Adam, Allahu yaghdab. Wa idha tarakta su'ala, Allahu yaghdab. Huwag na huwag kayong humiling sa mga tao na mga anak ni Adan na katulad ninyo. Humiling kayo doon sa ang kanyang pintuan ay kailanman hindi nagsasarado. Kailanman nakikinig. Hindi katulad ng tao, isang beses umingi ka, bibigyan ka niya. Pangalawang beses, bibigyan ka niya. Pangatlong hingi ka, sa akin mo, rimele nga na. Sa akin ni tarosan ka. Ako lang ba nakikita mo? Humingi ka sa iba.
Tao yun, isusumbat niya sa iyo ang ginawa niyang kabutihan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, maski gaano kalaki ang kasalanan mo, umiling ka sa Allah, mahabagin at maawain. Hindi nagsasarado, hindi nagsasawa sa kanyang alipin. Maski gaano kalaki ang kasalanan mo, umabot pa sa langit. Pero kung totoong magbalik loob ka sa Allah, lahat ng gawain mong kasalanan, papalitan yun ng kabutihan. Yan ang rahma ng Allah. Yan ang habag at awa ng ating tagapaglikha. Subhanahu wa ta'ala. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, gawin nila ang aking mga pag-uutos. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, maniwala sila sa akin, magtiwala sila sa akin. Mahalin nila ako ng lubos na totoo, mamahalin ko sila ng lubos ng totoo. Wallahi mga kapatid, bihira ito mamakita, yung tunay na tiwala at pagmamahal sa Allah. Kung magkaroon ka, ikaw, kahit sino sa atin, mararamdaman mo. Ngayon, bago tayo umalis, bakya kamsa dakaik, inshallah, syara dakaik, sabi ng Allah dito, maganda ito eh, Uhilla lakum laylatas siyami rafatu ila nisaikum. Allahu Akbar. Ginawa sa amin, sabi ng Allah, kadhalikal muslimuna fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu fi syahri Ramadan idha sallul isya hurrima alaihimun nisa wa ta'amu ila yawmut thani. Batid nyo ba mga kapatid? Mahal talaga tayo ng Allah sa mga ni Propeta Muhammad siya ngayon. Sa unang pag-utos ng Ramadan sa kanila, pag nakatulog ka, dumating yung Maghrib. Dumating yung Maghrib, tapos nakatulog ka at nagising ka para kumain ka uli dahil pwede na yun kumain kasi gabi na. Dahil sa tulog mo, hindi ka pwedeng kumain at uminom. Bawal. At hindi mo ring dapat galawin ang asawa mo. Ito, dalil. Nakakapagtaka ito. At ito ang dahilan kung bakit ito bumaba. Itong aya na ito. Thumma inna jama'atan minhum asabu minat ta'am wan nisa fi syahri Ramadan ba'da al-isya minhum Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fashakkaw dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu hadhil ayah. Minsan, hindi nakapagpigil din si Umar ibn al-Khattab, nagalaw niya ang kanyang asawa sa gabi ng after ng Maghrib. Bawal. Mas matindi noon, mga kapatid. Pati yung mga sa Bani Israel, magtawba ka sa Allah, faqtulu anfusakum, patayin ninyo ang sarili nyo. Yan ang kabayaran ng inyong paggawa ng mga kasalanan. Panahon natin ngayon, sasabihin sa'yo na magpakamatay ka para magtawba? Hindi. Magtauba ka sa Allah, magsala ka lang ng 2 raka, umiyak ka sa Allah, pinatauba ka na ng Allah. Kung totoo ka ng tauba. Sa kanila hindi. Patayin mo muna ang sarili mo. Sa kanila pa, sa kapanahunan ng mga Bani Israel, gumawa ka ng kasalanan, kinabukasan alam na ang amoy mo na ikaw ay gumawa ng kasalanan ng kagabi. Ito na. Sumisingaw, paano kamoy? Sumisingaw. Bro, ang kasalanan na ginawa ng tao sa kagabihan, kinaumagahan, hindi niya pwedeng may tago. Kalat na agad. Hindi lang yung kalat agad, amoy talaga bro, maamoy yung amoy ng tao na ginagawa. Singaw, amoy, mabaho. Subhanallah. Singaw, naamoy yung kasalanan. Yan ang nangyari. Ngayon, hindi na maamoy kasalanan, hindi na nangangamoy. Nagpiperfume pa para hindi malaman. Kumakalat lang. Astaghfirullah, la hawla. Wallahi mga Rabbana la tuzigh qulubana. Ano ba yung sa aya sa Quran dun sa Suratul Baqarah na yun yung mga patong Rabbana la taj'alna min qablina. Yung mga nauna sa amin na ganito yung mga parusa nila at ginawa nila, sana hindi namin maging katulad ya Allah. Nahiling natin yan sa Allah. Bumabayan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahi ma fi samawati wal ard, at dumating dun walillahi ma fi samawati wal ard wa ma tubdu ya'lamuhu Allah. La. Wa in tukhfu ma fi anfusikum, ano yung aya na yun? Sa Suratul Baqarah, sa last 2 verse. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Umiyak ang mga sahaba nung ito ay bumaba.
Ya Rasulullah, anong magagawin natin? Mayroon tayong itago, mayroon tayong walang ginawa. Ibig sabihin, mayroon tayong paglilitis sa araw ng paghukom. Mayroon tayong may kasalanan na kahit anong ginawa mo, ganun. Dito bumaba yung aya na yan na patungkol sa la yukallifullahu nafsan illa us'aha, patatawarin kayo ng Allah sa inyong mga kasalanan, anong kahit laki ng kasalanan ginawa nyo, magbalik loob, papatawarin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Takhfifan li ummati Rasulillah, dahil pagbabawas na pagmamahal ng Allah sa mga umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dito nakita rin mga kapatid na kung saan si Qais, ang pangalan ng isang sahaba na ito ay si Qais ibn Amru. Si Qais ibn Amru, minsan dumating siya sa kanyang pamilya. Hal ladaykum minat ta'am? Mayroon ba makakain tayo? Maghrib na ngayon eh. Sabi ng asawa niya, wallah, wala tayong pagkain. Walang nailuto. Subhanallah mga kapatid, tignan niyo ang mga sahaba. Walang may luto, walang pagkain. Sabi niya, sandali lang, titingin ako sa mga kapitbahay o maluluto ako ng kahit anong pwede nating mailuto, mag-antay ka lang. Si Qais bin Amru, dahil sa pagod niya, dahil sa gutom niya, nakatulog na siya. Noong nakatulog siya, paggising niya, sabi niya, saan yung kain? Ginising ng asawa niya, ito, naluto na yung pagkain mo, pero bawal na sa'yo kainin kaya natulog naman ka. La ilaha illallah. Bumaba ang aya patungkol dito. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataballahu ankum wa afa ankum. Ngayon sabi ng Allah, yung dati na naging mansukh na yan, dahil nagreklamo itong mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumaba itong aya. Ang pagkain o paggamit ng mga kababaihan ninyo ay halal na sa inyo. Pwede nyo nang gawin. Hindi katulad nung una. Isipin mo bro ngayon kung ngayon tuloy-tuloy pa rin na ganito. Hindi na tayo ngayon nagiinom-inom dito ng kape. Wala na. Diba? O lalo na pag nakatulog ka. Pero sa kanila, subhanallah. Mahirap bro yung sa una. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ang mga kababaihan, sila ay kasuotan sa atin at tayo ay kasuotan din nila. Ang tafsir dito ng mga pantas, ang lalaki, kinakailangan niya ng asawa. Para nagkakaroon siya ng damit na kung ano yung mga pagkukulang, kung ano yung hindi maano sa kanya, matatakpan niya. Ganun din ang babae. At tignan niyo ang mga taong walang asawa. Sandali. Sorry. Kung may manatamaan ako sa inyo, sorry. Hindi. Ang mga taong wala pa at hindi pa nag-asawa, antayin niyo, darating din sila sa inyo. Itinakdaya ng Allah na katulad ng kamatayan, hanapin mo at hindi darating yan. Mas maganda na antayin mo na lang na darating yun. Kaysa padalos-dalos ka, mamaya magsisi ka sa mapangasawa mo. Diba bro? Okay mga kapatid, marami pa tayong pwedeng sabihin patungkol dito, pero dahil oras na, sumobra tayo sa oras natin, gantimpalaan tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dia na picture na ako na. Ya, ilagi dia. Mamatay dia ako dito ro na picture na ka ibigay sa intergari. إيش تاني ويك سلي تراويح هنا هذا كله نفر نص يجي أول إيش رأيك؟ يعني نصلي هنا تراويح يوم الأحد. إيش رأيك؟ وين أكل هنا؟ وين طعام؟ بعد إفطار أنا أجيب هنا صلي عشاء هنا بعد تراويح على طول درس إيش رأيك؟ والله سمسم ما يشرب. Taib, hindi, kayo, ano ba ang gusto nyo bro, yung ganitong oras na nag-start tayo talaga ng